Talaga naman pong nakakalula ang lawak ng pinsalang iniwan ng superbagyong Yolanda. Pati nga ang US Marines na nasa Leyte ay nagsabing ito na ang isa sa pinakamalalang sakunang kanilang nirespondehan. At ang pinsala sa ilang lugar ay ngayon pa lang po namamalasan. Mula sa lungsod ng Tacloban nakatutok live, si Rafi Tito. Rafi. Mike, napasok natin ang isang bahagi nitong Magallanes Street dito sa siyudad ng Tacloban na hindi pa umano napupuntahan ng mga Rescue at Clearing Operations Group. Ang ating nakita, gabundok ng mga kahoy at debris na pinangangambahang may kahalong mga biktima ni Super Typhoon Yolanda. Pagbungad pa lang sa Magallanes Street, akalain mong dead end na ang kalyeng ito. Isang napakataas na bundok na halo-halong kahoy, bakal at yero ang nakaharang rito. Pero ayon sa mga residente sa lugar, isa itong maluwag na kalye bago ang bagyo. Nang akin itong akyatin, ito na ang tumambad sa akin. Marami mo bang bahay dyan? Puro bahay yan. Puro bahay lahat yan. Walang bakat yan, puro bahay. Yung Walang tira? Wala natira talaga. May mga patay pa rito sa ilalim. Daming patay rito. Marami daw ang hindi nag-evacuate dito sa pag-aakalang kakayanin nila ang hangin ni Yolanda. Ang hindi nila inasahan, ang mala tsunami umanong daluyong ng tubig na tumangay sa halos lahat ng kabahayan sa lugar. Ito ngayon yung Magallanes Street. Mga more or less 2 to 3 kilometers daw ang haba nito. Pero ngayon ay punong-puno na ngayon ito ng debris. Hindi na ito halos malakaran ng mga tao rito. Bagamat may mga natira pa mga struktura tulad ng mga kabayang ito. Hindi raw sila nag-evacuate pero ligtas naman sila. Ang problema, hindi sila nararatingan ng tulong dahil nga makikita nyo naman kung gaano kahirap ang pumasok sa lugar na ito. Ito yung kahabaan pa nitong kalye hanggang paikot na ito papunta sa kalsada papuntang airport. Ang siste, ang lugar na ito puro kabahayan pero ngayon wala nang tira at lahat ay pumunta na rito sa kalsada. Dahil hindi mapasok ng mga nagbibigay ng relief goods, gutom at uhaw na raw ang mga tiga rito. Ang karatulang ito, kanila raw iwinawagayway sa tuwing may dumaraang helicopter. Sa kuwang ito mula naman sa kampanaryo ng simbahan ng Santo Niño, makikita ang kabuoang pinsala sa malaking bahagi ng Tacloban. Mula sa Tacloban Astrodome kung saan nag-evacuate ang marami, hanggang sa Pampanga District sa syudad, kita kung paano tila sinuyod at nilinis ng alon ang dalampasigan. Maging ang City Hall na isa sa pinakamataas na bahagi ng syudad, halos abuti ng tubig. Ayon sa alkalde ng syudad, mahirap man ang kanilang sitwasyon, pilit nilang inilalagay sa ayos ang lahat. Wala raw halos natira sa kanilang mga gamit. I've only seen one payloader so far from DPWH which is being used for clearing. We have one more payloader sa city na napaandar na namin. In fact, I myself started it na this morning. It's working already and I got a friend, an executive assistant to operate it. Maging ang alkalde lubhang naapektuhan sa nangyari. Ipinakita niya sa amin ang pinsala sa kanyang tahanan. Sa kasagsagan ng dilubyo, napahiwalay pa siya sa asawa at dating artistang si Cristina Gonzales. Nawala yung bahay ko at nagkahiwalay kami ni Mrs. Almost 1 kilometro bago kami nagkita. Pagkatapos nilakad namin lang yung mula San Jose hanggang Coca-Cola na ganyan. Inabot na kami mahigit na 1.5 oras. So mahirap eh. Pero ganyan, but the worst is over. Yun naman ang sinasabi ko. Ang alkalde, personal na minaneho ang sasakyan ng syudad para mag-ikot. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa raw ang retrieval operation sa mga bangkay. Tiniyak na alkalde, may ilalagay na ang mga labi sa mga dumating na body bags para hindi na maging banta pa sa kalusugan ng mga kababayan. Pero aminado ang alkalde sa tindi ng sitwasyon sa syudad, maraming gusto na umanong lumabas muna ng Tacloban. Ang ilan sa aming mga nakausap, hindi na raw alam kung ano ang gagawin. Ang kanilang mga kwento at panawagan, nakadudurog ng damdamin. Okay kami, nabuhay kami lahat. Pero ngayon, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Malapit kami sa dagat. Ayun lang po. Panawagan sa kamag-anak nyo, kunin na kayo rito? Sana tulungan nila kami makapunta sa Maynila. Wala na po sila nanay, tsaka si Ate Annalyn po. Tsaka si Susoy po, hindi po nahanap yung katawan nila. Kung nanonood ka man nagpalabas ngayon, sana po. Pumunta ka dito sa amin, si tatay po, hindi na po namin nakakausap. Tulala kasi nga si nanay wala na. Linigtas niya mga lahat muna ng mga tao. Pinakapit niya sa poste. Pero okay naman kami lahat ng mga pamangking ko. Huwag na lang kayong pumunta dito sa Tacloban. Mahirap dito. Walang pagkain. So nag-rescue pa ho yung tatay nyo? Opo, nag-rescue pa po. Siya lang nawala. Pero okay naman kami. Wag na lang kayo dito pumunta. At saka yung kamag-anak natin sa Samar,
Okay sila lahat. Mahal na mahal kita, tay. Kahit anong mangyari. Ang US Marines tinatapos na raw ang assessment para maipasok na ang tulong para sa mga nasalanta ng bagyo, hindi lang sa Tacloban, kundi sa iba pang bahagi ng Visayas. Kanina, dumating na ang dalawa sa kanilang V-22 Osprey para tumulong sa relief operations. Mas mabilis at mas malaki ang kapasidad nito kumpara sa mga ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. Kung ikukumpara sa iba pang sakuna na kanilang nirespondihan, isa na raw ito sa pinakamalala ayon sa kanilang mga disaster experts. Mr. Al Dwyer from USAID is here. He does this for a living. He says this is about one of the worst he's ever seen. And so on a scale of the Indonesian tsunami, earthquake and tsunami a few years ago. Mike, bukod sa mga kawani ng MMDA at PNP at AFP, ay nakita na rin natin dito yung mga kawani naman ng Philippine Coast Guard at sila ay magsasagawa ng diving operations dito sa may pier ng Tacloban para maganap pa ng mga posibleng bangkay at yung mga bagay na po pwedeng makuha dito sa karagatan ng Tacloban. Mike? Maraming salamat, Rafi Tima.